Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Dito na naman si Kuya Linox para magbigay ng content. Oh. Guys, please like and subscribe para madagdagan naman yung subscriber ko. Ngayon guys, wala tayong masyadong reaction, no? Pakinggan lang natin si Senator Marcoleta tsaka si Sen Robin dito sa unang session nila, no? Sa 20th Congress. Pakinggan natin guys si Sen Marcoleta, no? Ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon. I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweet, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Sir President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 milyon Sa kwenta ko 1 milyon at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Pagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking korupsyon na yung sinasabi po kanina ni Senator Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon Dito pa lang sa statistics na ito Sobra po ang ating production kesa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Umiiyak po sila, literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan, kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama
at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Kasaptar lang po, katulad po ng pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay. And guys, ang pinag-uusapan nila dito guys, yung tungkol sa agriculture. Yung sinasabi ni Sen Marcoleta na sa 115 million Filipinos, ang total consumption lang natin per year is around 15 metric tons of rice. Ngayon, ang production natin is 19 million, around 19 million metric tons. So, ibig sabihin, sapat yung ating local production. So, bakit pa tayo nag-i-import, no? So, magaling yung kanyang analysis, di ba? Simpleng-simple. Tuloy natin, guys. Pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina medyo nakakabulabog, nabanggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinoproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President. That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? Dito, guys, eepal si Wow Dagat. With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo, With the permission of the gentleman who have the thank floor, you. Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric 2 tons. to 3 million. So dapat import natin no more than Well, 3 yes. million. Dapat if we go by that Pagka ganon, yes. statistics, those numbers. hindi 5 million. No? Okay. Well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa Correct. consumption. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, eh talaga naman pong karamihan Magaling. ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Kasi guys, yung sinabi ni Sen Marcoleta, based on 115 million people yun eh. Yung 15 metric tons. Yung mga sanggol, saka yung mga 2 years old, 4 years old na baby, hindi pa naman kumakain ng bigas yun eh. Pero kasama sa population or doon sa bilang, di ba? So kung ibabawas mo yon, yung 15 metric tons, baka mga 12 metric tons, no? So kung ibabase natin dun sa sinabi ni Wow Dagat na palay daw yung 19 metric tons, pag giniling, magiging 12.
12 metric tons. So, pasok pa din sa yearly consumption natin ng bigas. Tuloy natin, guys. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente. Ang energy sector po natin, merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po'y ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na joint commission o joint resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ang ginamit lamang po ay Joint Resolution Number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isabatas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon, sapagkat ako po ay isa ring magsasaka. Para sa ganun po, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sapagkat ang agriculture po ay may tuturing nating economic backbone ng ating bansa. Mahalaga po ang kuryente, mahalaga ang education. Ngunit hindi natin matatawaran na mahalaga din po ang agriculture. Tama po ba? I definitely agree with you, Mr. President, Your Honor. Hindi ko po sinasabi na ayaw ko pong iwasan na sakasakali ang NFA makatulong po. I am with you in probably revisiting DNF. Yung kasing sinasabi nila, guys, yung oversight function, no? Na dapat magkaroon talaga ng isang committee or oversight function committee na titingin doon sa mga batas para sa agriculture. Kasi ang naging problema natin, base din sa kanila, masyado tayong maraming batas, pero implementation is poor. No? So, kumbaga, it was not properly implemented. Ayun yung sinasabi nila. Kaya dapat may titingin. Tuloy natin, guys. The NFA's function in relation to what it can do para sa ganun Oops, po nawala ay sound. maayos natin ang ating problema. Wait. But let us not put our eggs in one basket, Mr. President Churro. Alam po ninyo, nakita ko po marami na pong mga batas na ginawa ang Congress. Meron po akong masasabing mga ilan sa inyo. Halimbawa, meron po tayong batas na ginawa. Hindi ko na lang pong maalala ilang taon na nakararaan. Na doon po ay nagkaroon ng mandato na bigyan natin ng guaranteed price ang palay. Let us revisit that, Mr. President. Nandun po sa batas yun eh. Guaranteed price for palay. Ngunit hindi natutupad. Hindi nangyari. Sapagkat ang problema po rito ay implementation. Yun. Meron din po tayong batas, Mr. President, Your Honor, na nagpanukala o ang kanyang layunin, lahat po ng makinarya, mga equipment na gagamitin po ng ating mga magsasaka ay dito na lamang sa ating bansa gagawin. Batas po yun. Kailanman ay hindi nagkaroon ng katuparan. Hanggang ngayon po nag-i-import tayo. Meron din po tayong batas na nagsabi
Kung hindi po ako nagkakamali dito sa Fisheries and Agriculture Modernization Act, kung saan po dedicated po yung mga lupa na kailangan pagtamnan. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng palitan. Ngayon po, ang reclassification and conversion po ng mga lupa, kaliwat kanan na po ang nangyayari. Isang araw po gigising tayo, Mr. President. Baka wala na po tayong mapagtamnan, kahit kangkong na lang. Are you with me, Mr. President, Your Honor? Yes, Mr. President, Your Honor. Meron pa pong batas, Mr. President, Your Honor. Nagtakda po yung batas na 25% ng loanable fund ng isang bangko ay ipapahiram sa mga magsasaka. Hindi po nangyayari. Tuling ko muna guys, ano? Yun guys, yung sinasabi ni Sen Marcoleta na napakarami nating magagandang batas tungkol sa agriculture pero hindi siya na-implement ng maayos. Kaya yung agriculture natin walang pagbabago. So yun yung sinasabi niya ngayon na maybe it's time to revisit this old laws. Mga panukalang batas dati na related sa agriculture, baka pwede nating buhayin. Tuloy natin guys. Ang bangko po siguro sapagkat masyadong commercialized. Pero Yeah, yun no? po tumutukoy hindi lang private banks po pati public banks. Talagang kailangang bigyan 25% ng kanilang pondo ipautang. Gumawa po sila ng paraan para maiwasan ito, ibinigay sa mga mangungutang na kunwari related sa agriculture, doon po napunta kaya napakaraming warehouse po na nangyari. Pero sa farmer po, walang masya. Ano po gusto kong ipaintindi, Mr. President? Ang oversight function po ng Congress ay napakabisa rin. Tingnan po natin, repasuhin natin lahat. At mula doon, marami po tayo may tutulong sa ating mga kababayan. Salamat po, Mr. President. And guys, maganda yung yung mga katwiran ni Sen Marcoleta. No? Ito yung una niyang appearance or speech diyan sa 20th Congress, no? Pakinggan naman natin guys si Sen Robin. Meron din siyang mga comments or opinion, no? Kasama kay Senator Raffy Tulfo. The gentleman may proceed. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ano yan guys, yung point ni Sen Robin is tungkol din sa implementation. Kumbaga, meron tayong failure in implementing the laws. Gusto ko pong bigyan ng parangal ang aking kaibigan at idol, Senator Raffy Tulfo, Maraming sapagkat salamat po. pag kayo po ang tumatayo, marami po ang nakikinig. At naniniwala po ako sa pagkakataong ito, marami pong kababayan natin, lalong-lalo na po ang magsasaka, ang nagdidiwang, sapagkat kayo po ay tumindig at ipinaglalaban ang kanilang karapatan. Isa po itong tagumpay dahil tayo po ay taga Nueva Ecija. Alam na alam po natin, batid natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Bukod po sa tayo po ay pamilya ng Carino, nabanggit po kanina ni Senator Kiko Pangilinan na meron ng nasa 100 taon mahigit sa farming. Ang amin pong pamilya na galing pa po ng Abra hanggang Baguio ay kilala na po sa pamilya namin na kami po ay sa farming, maging ito po ay sa pagtatanim o sa pag-aalaga ng mga baka. Ang gusto ko pong tumbukin, tayo po ay nagkaroon na ng pagdinig dito sa atin pong komite ng public information na ito po kasing RTL, nung hindi pa po tayo senador, number 1 po akong kritiko nito. Ito po ay katunayan, nung ako po'y nanalo na, unang-una ko pong isinampang panukala ay ang amendahan ito. Sapagkat nakita po natin na nagkaroon po talaga ng epekto sa mga magsasaka.
Pero noong tayo po ay nandito na at nakasama na po natin si Senator Cynthia Villar sa ginawa po niyang pagdinig, nakita po natin at naipaliwanag sa atin kung ano yung mga magagandang idudulot nito. Katunayan po, pagkatapos po natin mapag-aralan sa lingwahe ng Senado, doon po natin naintindihan na ito po ay kapakinabangan sa ating mga magsasaka. Ang nagiging problema po, yung implementasyon. Napakagulo po ng implementasyon na yun din naman po ang punto ni Senator Amy Marcos. Ang akin pong naging pagdinig dito sa public information ay hindi po ito na ipapaliwanag ng maayos sa ating mga magsasaka at hiningi po natin na sana magkaroon ng pagpapaliwanag sa lingwahe nila. Halimbawa po, katulad po sa amin, hindi po siguro kalabisan kung magkakaroon Layman's term. ng pagpapaliwanag sa Ilocano. At ganun din po sa Or Isabela. Sana magkaroon po in ng their ganun own na dialect. pagpapaliwanag, information po, at ganun din po sa mga nasa Bisaya o sa malalayong lugar, sana sa lingwahe nung magsasaka. At correct. bilang dagdag po, nagkaroon po tayo ng amenda dito at malinaw po doon sa dinagdag natin na Section 13 na maggagawa po ng oversight every 6 years. Ngayon po, hinihingi ko po sa inyo pong suporta, aming idol, na sa pamamagitan po ng ating bagong tagapangulo dito po sa Komite ng Agrikultura kay Senator Kiko Pangilinan na magsagawa po siya ng oversight. Kasi po, magkaiba po ang panahon eh. Meron pong panahon si Tita Cynthia, meron pong panahon ngayon si Senator Kiko Pangilinan. At hinihingi po natin na bago po sana tayo makapag-isip ng bagong amenda uli o ano man ang gusto nating gawin dito sa RTL, magkaroon muna po uli ng oversight. At hinihingi ko po na mapabilang po tayo dyan bilang, at kayo rin po. Kayo po ang pinakamatinding kakampi dito, Senator Raffy. Maraming salamat, Mr. President. Opo, na sapagkat inuulit ko po, ang inyo pong salita ay nagiging gospel minsan eh. Kaya po sana po, sa pagkakataong ang atin pong tagapangulo ngayon ay si Magaling din mambola to si Idol Robin no? Nabulaklak din yung mga mga salita niya eh. Tuloy natin guys. Senator Kiko Pangilinan ay makapagsagawa po ng oversight na nasa Section 13 po ng bagong amenda sa RTL. Yun lamang po, muli po ako po'y tumitindig dito para suportahan po kayo at magpasalamat po sa inyo, Senator Raffy. Salamat. Ayun guys, hanggang dito na lang, yung speech ni Sen Robin, tsaka ni Sen Marcoleta, So sa akin guys, maganda yung mga idea nila. Kasi parang ang dami na nating batas eh. Pero implementation, wala. Zero. Or hindi siya na-implement ng maayos. Siguro it's time na talaga na revisayin nila and then ipa-implement nila ng maayos. Kaya importante rin yung oversight function ng Congress eh. Yung titingin talaga. Kasi napag-iwanan na tayo sa agriculture. Di ba? So maybe it's time to revitalize the farming industry, in the Philippines, Okay guys, hanggang dito na lang. Like naman guys, Tsaka pa-subscribe na din, Thank you. This is Kuya Linox. And God bless. Bye-bye.